Dito talaga sa literal na nangyaring drama kanina dyan po sa Senado, mga kababayan, grabe talaga to. Kasi kung titingnan talaga natin, kung si Kiko Pangilinan pinaiyak si Senator Robin Padilla, si Senator Risa Hontiveros naman pinaiyak si Pia Cayetano. So ngayon, ito, pakinggan po natin, mga kababayan. Hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari, na para bang hindi nabastos ang ating institusyon. Okay, kinikredit natin to kay DAE News Philippines. Kanya po ito, hindi po ito atin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. Play na po natin, mga kababayan. Ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. No. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. No. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture. Thank you for our grief as senators is valid, but our mandate requires action. What's the pleasure of Senator Erwin? Mr. President, just a quick manifestation. Sir, Ay, go hindi, ahead. natin to. Diretso na natin kay Senator Risa. Kasi na natin to kanina. Yan. A motion later on Yes. For the referral. That's in order, Thank you. Minority Leader. What's your pleasure, Senator Risa? Salamat po, Mr. President. Together with the Minority Leader, I defer to the ruling earlier stated by the presiding officer. Pero just to make of record, Mr. President, nakaschedule din po ako mag-deliver sa ating agenda for the day Yes. ng privileged speech. And it so happens po, It's the same katulad topic, nung yes. paksa nung Yes. talumpati ni Senator Erwin Tulfo. And specifically, moving forward from the events of last week and this week, Mr. President. So, And I look forward to being able to deliver that within today's session, Mr. President. okay. Noted. So can we go to the Thank you, Mr. selection? President. Mr. Senator President, Tulfo. So unless this has to do with the election, we will defer all of those manifestations later in accordance with our rule. What is the reason that you rise, Senator Tulfo? Mr. President, manifestation of support Yeah. lang sana. Sorry, Senator, I made a ruling already supported by the... But I will go to you right after. Majority Leader, please recognize Senator Tulfo right after Yes, Mr. President. you read the committees. Maraming Go ahead. salamat po. Yes, Mr. Ginong President, Pangulo. with that, may I just move that we refer the manifestation of Senator Erwin Tulfo and the manifestations that were mentioned to the Committee on Rules? We will wait for the Minority Leader when we read the... Okay. The resolution I later withdraw the on. motion, Yeah. Mr. President. Maybe we will take a quick... Therefore, Mr. President, we will go now to the previous motion of this Ay, shoutout kay Remedyo Abaco. Mega love shoutout representation pursuant to Rule 10, Section 13 of the Rules of the Senate. I move to elect the chairpersons of the Senate Permanent Committees. I so move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, please proceed. Senator Pia Cayetano as chairperson of the Committee on Accountability of Public Officers and Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. Dito na, in-adjust ko na ng konti. Ayan. Natin ay para bang walang nangyari. Na para, Mr. President, I rise Yan. on a matter of personal and collective privilege. Mr. President, halos 1 linggo na Yan. matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Tama! Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Biruin nyo, mga kababayan, nung nangyari ang mga bagay na yan, talagang yung mga vlogger, yung mga taga-media, yun talaga, mga kababayan, ng ang nagtahi-tahi na ng mga pangyayari. Di ba kung makikita nyo, lahat na lang ng sinasabi, mapa-media man, mapa-ano man, mapa mga kababayang Pilipino man natin, mapa vlogger man, talagang ang tingin dito sa nangyari sa Senado, isang malaking drama po talaga yan para patakasin si Senator Bato. At hindi nga nagkamali. 'Di ba? Ang mamamayang Pilipino at yung mga naghimay nito.
nitong usapin na ito dahil lumalabas ngayon na drama lang talaga dahil wala namang lumusob sa Senado para arestuin si Senator Bato. At higit sa lahat mga kababayan, ang Senado ay hindi under attack gaya ng sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same august halls, may pwedeng magkasan ng barel sa harap ng mga sibilyan. Dear colleagues, kahit kailan, hindi yan nangyari sa Pilipinas. Tama! Kahit panahon ng kudeta, not even during the darkest days of martial law, did gunfire erupt within our halls. Oh. So, whether we stand in the minority or in the majority, the Senate as an institution has sustained a Kita nyo binanggit ni Senator Risa Hontiveros dito kahit nung panahon ng martial law mga kababayan, hindi nangyari sa Senado yang ganyang klase ng kaguluhan. Saka una-unahang pagkakataon nga lang mga kababayan dahil lang sa isang tao. 'Di ba? Dahil lang dito kay Bato de la Rosa nagkaroon ng matinding kaguluhan dyan sa Senado na nagdulot ng matinding kahihiyan sa reputasyon ng Senado. Ayan napakaliwanag. found injury to its dignity, credibility, and moral authority before the Filipino people. Oh. And this frustrates me every day since Wednesday. Including in the context of initial findings from the investigation conducted by the Department of Justice, the Department of the Interior and Local Government, and the Philippine National Police, beginning to reveal various points. Patuloy pa rin ang investigasyon, Mr. President, at dapat lang. But still, this needs to be said. Kapag may nagpaputok ng barel, right here, in the people's house, kapag naghasik ka ng takot sa mga empleyado, sa media, sa security personnel, at sa mga sibilyan, kapag may natroma dahil sa karahasan, at umuuwing nanginginig at hindi mapakali sa sariling bahay, lampas na ito sa isyu ng pamumulitika. Tama. Pambabastos na yan at pang-aabuso sa lahat-lahat ng ipinagkatiwala sa Senado bilang mga lingkod bayan. As we all know, democracy has always made room for disagreement. But, dear colleagues, hindi na ito political disagreement. Hindi na ito issue ng kampihan. What should trouble us is the manner by which disagreement is being settled, which reflects a broader national discourse that has become more coarse and unforgiving. Tama. When aggression is normalized and humiliation is treated as political currency. We cannot have a culture that proudly treats fellow Filipinos as enemies to be defeated, all in the name of clout. Yung mga pagbabanta, pambibintang, pananakit ng damdamin. Yan na. Hindi yan ang dapat ginagawang sukatan ng tapang. Kahit magkakatunggali sa politika, hindi tayo dapat ganyan sa isa't isa. Eto mga kababayan, harap-harapang pinatamaan dito ni Senator Risa Hontiveros si Alan Peter Cayetano. Kasi 'di ba kung matatandaan nyo, nagkaroon ng interview etong si Senator Risa Hontiveros na naitanong sa kanya yung about sa sinabi ni Alan Peter Cayetano na parang ang dating ang sinisisi yung minority kung bakit wala nung mga oras na nangyari yung putukan dyan po sa Senado. At ngayon mga kababayan, ito na. Harap-harapan na pinatatamaan ni Senator Risa Hontiveros si Alan Peter Cayetano. Ano po at yung iba pa na nasa sa majority. So ngayon ituloy pa natin. Lalo na dito sa Senado. Hindi ito tahanan ng ganyang kababang uri ng politika. Ngayon, higit sa kailanman, dapat manaig ang ating pagka-Pilipino. Tama! I refuse to believe na tayong mga Pilipino ay mga bulag na sumusunod sa sinumang politiko. I refuse to believe na wala nang natitirang malasakit, hiya o pagmamahal sa bayan. Kasi ang mga krisis, ang mga sakuna, hindi yan nagtatanong kung sinong kakampi mo sa politika. Lahat tayo tinatamaan at lahat tayo may responsibilidad. At tayo mismo, dito sa Senado, kaya nating magkasundo. In fact, all of the laws I myself have championed could not have passed
without the support of those from across the political aisle. Oh. And I refuse to believe that this institution that has crafted laws for the most marginalized, that has conducted crucial investigations, that have moved the needle at various political junctures, is beyond repair or redemption. Let us remember, Mr. President, that we have a bicameral legislature with a Senate elected at large, precisely to have a body that can rise above parochial concerns and craft a vision for the entire nation. At kaya kong sabihin ng buong puso Oh. that this Senate has, at its best, shown that disagreement does not destroy our common duty. We have passed laws across party lines. Tama. That is why we cannot act as though nothing happened last week. Alam natin ang tama at mali. Alam natin kapag sumosobra na. And this is what our country needs from us now. For the Senate, in this difficult hour, to reflect the best of our people. May we prove worthy of the trust that our people have placed in us. Marami pong salamat sa inyo at sa lahat, Mr. President. Eto Before I na! recognize Senator Pia and Senator Marcoleta, you know, the curious thing is the prayer of Senator Kiko and the prayer of former Senate President Tito Soto yesterday. We all agree with it. We're just looking at it from different sides of the political lens. Ah. And many of your statements today, Senator Risa, many of us, if not all, agree. But we all won't agree that parang walang nangyari. I don't know where that came from because I don't think anyone is treating it trivially. Hindi, kasi kung titingnan nyo naman talaga mga kababayan, eto sa kilos ni Robin Padilla, parang wala talagang nangyari. Sa kilos ng majority, parang wala talagang nangyari. Bakit mga kababayan? Kasi napatakas na nila, allegedly, etong si Senator Bato de la Rosa. Kaya ngayon, back to normal, parang walang nangyari mga kababayan. Di nyo ba napapansin? Pag tinatanong si Padilla, patawa-tawa na lang kasi nga tagumpay na eh. Okay na yung mission mga kababayan. Napatakas na, naitakas na nila si Senator Bato. Nakuha na nila yung leadership. Kaya balik na sa normal. Na para bang walang nangyari talaga. Ano po ngayon, ituloy pa natin. It's just a matter of how we can focus on it given that there is a real economic crisis, crisis of prices, oil crisis. Our stock is running out. Ah. We're convening into an impeachment court. You know, our staff are overwhelmed by the number of investigations, by the number of subpoenas that are here. They're asking us to produce so many things while we're also doing our own. So while we will agree with you and let's discuss later on which committee, I do not think anyone is acting as if parang walang nangyari. Senator Pia or Senator Marcoleta? Thank you, Mr. President. Mr. President, may I Ito, may umepal na naman. ask if Senator Risa would yield to a few questions? Can we take a minute suspension? Sure. May I request from the members, I told the minority leader, the former Senate President, that this is an emotional issue, not only for us, but for the whole country. Ah. This is the Senate of the Philippines. And it's a sensitive issue because there are words that have been used. That's why I have tried to be deliberate. Wait not only for a partial investigation, but independent. Wait for every investigation to come in. Now, many members of the majority who were here want to speak on that measure. Having said that, number one, we have athletes here and I don't want to keep them here the whole day. Number two, I was about to report this, that the Senate President, I respectfully informed the body that earlier today, 20 May 2026, the summons in relation to the articles of impeachment filed against VP Sara Duterte was duly served upon Respondent Vice President Sara Z. Duterte. A copy of the summons was likewise furnished to the prosecution panel on the same date. Under the applicable rules, Respondent is given 10 calendar days from service of summons within which to file her answer, and counting 10 calendar days from 20 May 2026. The last day would ordinarily fall on Saturday, 30 May 26. However, since the last day falls on the Saturday, the period shall not run until the next working day. Accordingly, the deadline for respondent to file her answer is on Monday's legislative calendar, vis-a-vis the committee hearings and the session. So if we are going to all stand today, like Senator Tulfo and Senator Risa, we won't finish by midnight tonight because Ano ko na, pass forward ko ng konti. Doon na kay at least Marcoleta. 3 or 4 senators from 8 senators from the majority, 1 MP,
NBI, with branches of government, the executive and the legislative. So I know we all want to speak on it today, but may we include in the caucus what committee to give this to. I think the Senate President will, before we go on suspension, wants to put on record his recommendation. But if I may ask him, that the actual decision, given that there are other people with other ideas, we discuss it. I don't think it's a matter that you and I should discuss, but all of us. So let me ask first, Senator Marcoleta, may I ask you if we can make a statement rather than interpolate today? Senator Risa, kung may mga gustong mag-interpolate, pwedeng sa Monday. Yeah. Senator Risa answered in the affirmative. Yes, Mr. President, considering that I was approached by your good self just moments ago and explained the matter that there is an apparent consensus that this subject matter, also subject of Senator Risa's speech on question of privilege, Ah. I yield to the better judgment of the President of the Senate, and I will hold my questions until Monday. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta. Thank you, Senator Risa Ontiveros. Minority Leader, may I just give, you're my kuya, but she's my ate. Yeah. Senator Pia. Mr. President, I also will not Yan na. or make my own privilege speech today as requested by the Senate President. I reserve my right to make the proper interventions at the time that the Senate President and our other colleagues agree upon. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Eto na. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para Nakaw. sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, Eto mga kababayan isa-isahin lang natin. 'Di ba mayroong drama dito si Senator Pia Cayetano dito sa Senado mga kababayan. So ngayon, eto yan, hindi naman kasi magkakaroon ng kaguluhan dyan. Una, kung hindi kayo nagsagawa ng Senate coup at pilitin nyo si Bato de la Rosa na pumasok kahit alam nyo naman na may arrest warrant yan. Pangalawa mga kababayan, kung hindi nyo pinoprotektahan si Senator Bato at kung isinorender nyo na lang, wala sanang hindi sana hahantong sa point na etong si Aplaska mga kababayan magkakaroon ng guni-guni at biglang magpapaputok. Di po ba? At kung hindi sana kayo nagsagawa ng drama dyan ayon sa mga kababayan Pilipino natin, hindi sana magkakaroon ng kaguluhan dyan. Kasi kung titingnan nyo, yung kaguluhan na nangyari dyan sa Senado, sila rin ang may kagagawan yan. Kayo rin. At wala kayong pwedeng sisihing ibang tao. Hindi nyo pwedeng sisihin yung nasa sa minority. Kasi nga, kayo lang, majority, ang nagkaukus nung gabi na yon. At sakto na nangyari, yung drama kung saan nakatakas din etong si Senator Bato. Ano po ngayon, ituloy pa natin. walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, Eto, ulitin natin ng konti. May sinasabi siya about do sa mga kasama niya sa majority dati. Asan ba yun? Yan. inyong nangamusta sa amin. Eto, dito. Late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pakinggan nyo, pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Pagtingin daw po niya nung group chat na kung saan naandudun yung dating majority group mga kababayan, wala daw ni isang nangamusta daw sa kanila. Eto, sa akin naman mga kababayan, siguro naman may katuwiran yung naandudun sa majority. Dati, nakagrupo niya. Siyempre mga kababayan, biglaan ba naman kayong lumipat kay Alan Peter Cayetano para patalsikin yung dating majority na kasamahan mo? Sa tingin nyo hindi magtatampo sa inyo yung mga yan?
kung hindi man kayo kinumusta ng mga kasamahan nyo sa dating majority, hindi nyo pwedeng questionin yon. Kasi unang-una, masasama din ang loob ng mga yon dahil nga, kung hindi kayo naglipatan kay Alan Peter Cayetano, hindi naman sa una, hindi magkakaroon ng kaguluhan dyan. Pangalawa mga kababayan, okay pa sana yung relasyon nila doon sa dati nilang grupo na majority. Di ba, biruin mo, kinukonsensya pa niya yung dating kagrupo niya na iniwanan nila pagkatapos nilang tumalon actually apat, nitong 2 Bilyar at nitong si Loren Legarda kasama siya para iwanan si Tito Sen at lumipat kay Alan Peter Cayetano. Ngayon, kailangan nyo ng kamusta galing doon sa dati nyong kasamahan? Kahit sino naman mga kababayan, pag masama ang loob, talagang hindi ka kakausapin yan, hindi ka papansinin yan. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Ikaw ba naman, iwanan mo nang walang paalam? Lipat kayo sa kabila porkit nandun yung kapatid mo. Di ba mga kababayan? Kasi sino ba yung magpaalam lang sana muna bago lumipat, doon sa kabila at bago tablahin yung kabila? Di sana nagpaalam muna. Anong nangyari, di ba? Si Loren hindi nagpaalam. Pinagkatiwalaan ni Tito Sen, pinagkatiwalaan ni Senator Ping, pero hindi nagpaalam, tumalon bigla kay Alan Peter Cayetano. Ganun din, si Pia Cayetano mga kababayan. Kaya nga sa totoo lang, grabe to. Grabe tong drama na ito na nangyari kanina dyan sa Senado. Talagang kung ito nabibigyan ng award, siguro pang Pamas Award to. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala... Nakatingin si Nano, oh. Nakatingin mga kababayan si Senator Rapi Tulfo, si Senator Lito Lapid, si Senator Erwin Tulfo. At saka itong si Big Subiri mga kababayan. Siguro iniisip na ba ngayon, anong klaseng drama to? Anong klaseng drama to? Nakakahiya ang daming tao. 'Di ba? Pang Pamas Award nga. Wala ko kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President. Minority Leader. Mr. President, yes, of course, we sympathize with the manifestation made by Senator Pia Cayetano. But my position is merely to give a suggestion for your consideration and for the consideration of our colleagues. I think this particular issue, once culminated, should be referred to the Committee of the Whole. The Tama. reason being, it is an extraordinary Tsaka sinabi nila takot na takot daw sila mga kababayan. May takot bang ganito? Sabi nga nitong Kapamilya Online World. Actually, meron tong 4 million followers mga kababayan. Ayun 4 million followers. Sabi dito, basahin natin. Takot na takot po ako. Yan ang sabi ni Senator Pia Cayetano. Senator Pia Cayetano naging emosyonal sa pagkikwento patungkol sa takot umano na naramdaman niya last week dahil sa nangyaring putukan dyan po sa Senate. Kwento niya na takot siya sa nangyaring iyon, lalo pat wala umanong nangamusta man lang sa lagay niya ilang oras matapos ang pangyayari. Sabi daw dito, quote in quote, siguro po para sa inyong mga nawala dito o wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko pong magpaalam sa mga anak ko, kwento ni Senator Pia. Ngayon sabi pa dito, ngunit umulan ng haha, reaction mula sa netizen ang mga sinabing ito ni Senator Pia Cayetano dahil din sa mga posts na binahagi niya matapos ang pangyayari. Mga nakangiti pa sila pagkatapos ng pangyayari kinabukasan at nakapag-post pa nga siya na nakangiti habang umiinom ng kanyang kape. Mga kababayan, so eto, kung titingnan nyo, eto na po yung bagong mukha ngayon ng takot na takot. Ito na yung bagong mukha ngayon ng takot na takot mga kababayan dahil ang Senado ay sumailalim sa under atat. Atat na atat maging Senate President at atat na itakas si Senator Bato de la Rosa. Alam mo, eto payo ko doon sa director nito. Sana next time galing-galingan mo ang pagdidirect. Kasi saglit na kinakagat ng taong bayan, pinagtatawanan eh.
Diba? Biruin nyo, takot na takot pero nakapagkape pa, tapos masaya-saya pa mga kababayan. Ayan, may paiyak-iyak, tapos kung matitingnan nyo dito, masayang-masaya naman oh. O di ba? Nakapag-picture taking pa nga sila. Alam nyo mga kababayan, kung ang Senado ay under attack, under attack, talagang ganito. Pero kung ang Senado ay under attack, wala kayong makikitang masasaya na nag-picture pa mga kababayan at nagkikwentuhan pa. Eh dito makikita nyo, masaya naman siya. So ano yung takot na takot dyan? Diba? Alam mo, may maidrama nga lang talaga sa Senado eh, no? Para kunyari makakuha ng simpatsya sa mga kababayang Pilipino po natin. Pero saglit na makakuha ng simpatsya, pinagtawanan lang ng taong bayan. Kasi nga, hindi ramdam ng taong bayan yung sincerity ng sinasabi. Ano po ngayon mga kababayan, tuloy pa natin dito. Extraordinary remedy necessary because of the issues of Senate institutional security. The chamber itself is affected. The institution is threatened. There are multiple Senate committees that are going to be involved. Public order, justice, rules, ethics, even finance because of the procurement of the weapons allegedly that were used. So the Senate has a direct institutional stake, every senator. So this is not just majority or minority. So therefore, may I give a suggestion that you consider the possibility of all these manifestations be referred to the Paano ba yan mga kababayan? Mukhang yung minority nakaka-2-0 na. Di ba? Mukhang yung minority nakaka-2-0 na. Kasi si Robin Padilla nag-iyakin kay Senator Kiko Pangilinan mga kababayan. Tapos eto namang si Pia Cayetano nag-iyakin naman kay Senator Risa Ontiveros. O di paano ba yan? 2-0 na ang score ngayon. Di ba? And in the past, the Committee of the Whole, when we investigated Farmally, we investigated PhilHealth, it was the Senate President that chaired the Committee of the Whole, unless he appoints a This co-chairman. representation always takes, you know this, Your Honor, always takes your suggestions seriously. So you're Thank you. suggesting we use Rule 14 and Section 14 of the rules and create a special committee, the Committee of the Whole. Is that correct? Yes. Mr. President, if I may, Mr. President. Eto, ibang ano na yan mga kababayan. Pero maganda dito, kita nyo ba yung nangyari? Talagang alam nyo yung Senado nga nahaharap na ngayon sa krisis eh. Para sa akin krisis ng kahihiyan. Pinagtatawanan ng taong bayan. Hindi na siniseryoso ng mamamayang Pilipino yung halaga ng Senado ngayon. Dahil nga sa nangyayaring drama na katulad nito. Pero nyo katatapos pa nga lang nung nangyaring putukan dyan sa Senado hanggang sa nakatakas si Bato de la Rosa at kita sa CCTV nakasama si Robin Padilla. May nangyari pang drama na ganito na kung saan may iyakan pa. Na sinasabing takot na takot. Kung titingnan naman talaga natin doon sa mismong pangyayari mga kababayan, mukhang napakasaya pa. Diba at chill-chill lang sila? Dyan pa lang mga kababayan, talagang nakakawala ng gana dito po sa Senado. Talagang ibang-iba na ang Senado sa Senado noon na nakasanayan ng mamamayang Pilipino. Sabi ko nga po sa inyo noon, gaganahan ka pang gaganahan ka pang makinig kapag ka may mga session, kapag ka may mga hearings. Kasi nga, magagaling yung mga senator at talagang seryoso sa mga trabaho nila. Ngayon makikita nyo yung mga senator umiiyak, nagdadrama. Diba kung ano nung ginagawang kwento, may fake news peddler pa na senadora. Paano ka gaganahang makinig sa mga yan kung sila mismo pasimuno ng pagpapakalat ng maling impormasyon? Di po ba mga kababayan, may isang senador pa nakipagtulungan sa pugante para itakas yung kaibigan niya. Di ba? Kaya nga kung titingnan talaga natin mga kababayan ng Senado ngayon, lagi ko itong sasabihin sa inyo hanggat nakikita nating mali ang Senado. Talagang papunta na sa lusak ang reputasyon ng Senado. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, di ba ang sinasuggest ng mga kababayang Pilipino po natin yung bagong Senate building, gawin na lamang daw pong public hospital. Diba? Yan yung isinasuggest ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin. Ang laki-laki ng ginastos na pera doon sa Senate building na itinatayo, yung bagong Senate building Pero kung titingnan nyo yung mga senador naman, yung ginagawang trabaho, ganito. Kaya nga ang pinakamaina mga kababayan para mas maging pakinabang pa yun, gawin na lang public hospital ng mga kababayang Pilipino natin.
at least napapakinabangan pa ng taong bayan at mapapakinabangan pa ng mamamayang Pilipino yung bagong Senate building kaysa gawing opisina ng mga ito. Di ba? Wala namang mga, alam nyo na yun, wala namang mga kwenta. Ano po? Anyway, mga kababayan, kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo, hingil po dito sa mga topic po na ito na tinalakay po natin. Ano po ang comment at opinion po ninyo? Hingil po dito sa mga topic po na hinimay po natin, mga kababayan. So comment below na lamang po